10 araw na kasamangang biyenan ang manugang na walang nakakaalam, ang katotohanan sa likod na ikinogat ng buong pamilya. Ang kwentong ito ay isinalaysay mula sa bibig ng isang batang babay na nawala ang isang mahalagang alaala dahil lamang sa paniniwalang ang pag-alaga ay palaging katumbas ng pag-ibig. Ang pangalan niya ay Lani, 27 taong gulang, isang bagong asawa na nanganak ng kanyang unang anak ng eksaktong 4 na araw nang lumipat ang asawa niya para sa isang kagyat na trabaho sa abroad. Ang biyenan niyang babae ay kailangang umuwi sa probinsya dahil sa stroke ng lola. Kaya ang tanging kasama niya sa loob ng 10 araw na pagpapahinga pagkatapos, manganak ay ang biyenan niyang lalaki. Walang babaeng nagsabi kay Lani kung ano ang pakiramdam ng pagpapahinga kasama ang biyenan na lalaki. Walang nagpaalala sa kanya na dapat siyang matakot sa anumang bagay dahil hindi naman siya galit, hindi malakas magsalita, hindi lumalampas sa hangganan. Sa kabaliktaran, siya ay lubhang maingat. Tuwing umaga ay maagang gumigising upang magluto ng lugaw, tinola na may gulay at buto. Bawat pagkain ay inihahanda niya sa mesa sa tabi ng kama, mainit na tuwalya na nakatupi ng mayos, salabat na handa na, sa termos na tamang init. Hindi niya tinatanong kung masakit ba siya. Tinitingnan lamang kung basa na ang likot ng damit niya upang palitan ng mainit na tubig sa tamang oras. Hindi tinatanong kung may kailangan ba siya. Tahimik lamang na inaayos ang aircon. Sinusuri ang bintana tuwing gabi at hindi kailanman pumapasok sa kwarto kapag nagpapasuso siya sa anak. Laging kumakatok ng 3 beses. Naghihintay ng 5 segundo bago buksan ng bahagya at ipapasok lamang ang kamay upang ilagay ang pagkain. Walang nakakaalam. Walang nagsasabi, lahat ay payapa ng kakaiba. Ngunit ang kakaiba ay nagsimula sa ika-4 na araw. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising sila ni dahil sa ingay ng pinto na bumubukas. Ang dilaw na ilaw ng lem ay nahahagis na aninong isang taong nakatayo ng tahimik na naglalagay ng kumot sa dibdib niya na parang natatakot na maginaw siya. Bahagya niyang idinilat ang mata. Ito ay ang biyenan. Hawak niya ang botang gatas, walang emosyon sa mukha. Ang tingin ay parang tumatagos sa kanya, hindi bilang manugang kundi isang anino mula sa nakaraan. Tahimik na ipinikit ni Lani ang mata, ayaw magdulot ng maling akala, ngunit mula sa sandaling iyon, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang pumasok sa kanyang puso na parang siya ay nabubuhay sa isang senaryo na nangyari na sa iba, katulad niya. At ang kwartong ito, ang kama na ito ay maaring dating lugar ng isang ibang babae na humiga, naghintay, nagtiis at nawala. Sa unang araw pagkatapos manganak, dinala si Lani sa 2 palapak na bahay sa probinsya, kung saan lumaki ang asawa niya at kung saan dating tinanggap ang isa pang bagong 7 taon na ang nakalilipas. Ang yumaong hipag. Narinig niya ng bahagya na ang hipag ay namatay dahil sa huli na pagdurugo pagkatapos manganak, ngunit lahat ay maliit na usapan mula sa matatanda na hindi kailanman naikwento ng malinaw. Para kay Lani, iyon ay isang malungkot na kwento na nagsara sa isang lumang litrato sa altar. Hanggang sa siya mismo, isang bagong ina ay inilagay sa parehong posisyon 7 taon na ang nakalilipas. Kwarto sa 2 palapag, sa tabingang bintana na nakaharap sa silangan, kamang kahoy na nara, aparador na may 3 drawer, kurtinang manipis na kulay krema. Lahat ay nalinis, mabango sa dahon ng pandan at essential oil ng calamansi. Ang biyenan ang nahanda ng lahat. Ang pangalan niya ay Pablo, isang lalaking 63 taong gulang, matangkat at payat na naglalakat ng magaan na parang hindi tumatapak sa lupa. Ang boses ay pantay, hindi mataas hindi mababa, laging may tiyak na distansya. Kainin mo ba ang tinola sa tanghalian? Tanong niya habang inilalagay ang tray ng pagkain sa mesa sa tabi ng kama. Bahagya siyang tumango. Medyo nahihiya siya. Nakasama na niya ito ng maraming beses sa pista at holiday ngunit hindi pa sila nag-isa ng ganito. Hindi pa niya nakikitang nagluluto ito. Lalo na hindi pa nakikitang maingat hanggang sa pag-ischedule ng oras ng pagpapasuso at pagpapalit ng pat. Sabi ng nanay, nung araw may mga babaeng nakakaroon ng matagal na discharge dahil nakalimutan ang pagpapalit sa tamang oras. Walang sobra sa pag-ingat, sabi niya na parang nagpapaliwanag para sa sarili. Bahagya siyang ngumiti, may kaunting hiya, ngunit tumango pa rin siya bilang pasasalamat. Sa 2 araw,
Maaga pa siyang gumising kaysa sa kanya. Ang mainit na salabat ay laging inilalagay sa tabing kama bago siya magising. Ang gatas para sa sanggol ay nasa tamang temperatura, tuyong tuwalya ay nakainit na. Kahit isang maliit na bak na may bagong pat ay inilalagay sa ilalim ng unan bilang reserba. Sa isip niya, marahil ay inalagaan niya ang biyenan ng ganito, ngunit nagtataka siya dahil sabi ng biyenan na hindi niya gustong makialam ang iba sa pag-alaga ng anak. Sa ikatlong araw ng sila ni ay bahagyang nakatulog sa tanghali, nagulat siya dahil may naramdaman na inaayos ang sulok ng kurtina. Idinilat niya ang mata, nakita niyang papalabas na si Pablo, walang ingay, umupo siya, mabilis ang tibok ng puso. Lahat ng ginagawa niya ay tama, makatwiran, ngunit ang problema ay sobrang perpekto, na parang hindi siya inaalagaan kundi inulit ang isang handa ng script hanggang sa bawat detalye. Sa ika-4 na araw, bumaba siya sa baba upang kumuha ng tubig. Nang dumaan siya sa dating opisina, gumaong bayaw, bahagyang nakabukas ang pinto, sa loob ay isang masangkahoy, bookshelf at isang malaking larawan na nakabaliktad sa dingding. Hindi niya alam kung bakit. Lumapit sila ni at binuksan ang larawan. Ito ay litrato ang kasal. Nanigas ang mukha niya, ang tao sa larawan ay ang hipak at kakaiba na, ang mukha niya ay katulad nila ni hanggang sa nakakakilabot. Tinitigan nila ni ang lumang litrato ng kasal. Ang babae sa larawan ay nakasuot ngang baro saya na puti, bahagyang nakatingin, malambot ang ngiti. Ang mukhang iyon ay hindi eksaktong katulad niya, ngunit ang mata, ang ilong, ang bibig, lahat ay may pagkakahawik na sapat upang maging malamig ang likod ni Lani. Ibinabalik niya ang larawan ngunit nang alis na, nahulog ang isang maliit na bagay sa paangang mesa, isang hair clip na may perlas, lumang ngunit buo pa, isang malabong alaala ang lumabas sa isip. Sa unang pakikita sa pamilya ng asawa, tinitigan siya ng matagal ng biyenan ng yumuko siya bilang pagalang. Akala niya noon ay nagulat ito sa kanyang pagiging magalang. Ngayon ay hindi na siya sigurado. Sa hapunan ng gabing iyon, nang balak niyang magtanong ng hindi direkta, si Pablo ay nagpanggap na walang nangyari. Nilagyan niyang lugaw, kinuha ang mainit na tuwalya, pareho pa rin ang pag-alaga gayang ng 3 araw na nakalipas. Noong buhay pa si Helena, sinimulan niya. Ang kutsara sa kamay niya ay natigil ng 1 segundo. 1 segundo lamang pagkatapos ay ibinaba niya at nagpatuloy sa paglagay ng lugaw na parang hindi narinig. Inalagaan mo ba siya pagkatapos manganak? Itinaas niya ang ulo, kalmado ang mata. May nanay niya noon na abala sa pag-aalaga sa lola. Ang sagot ay katulad ng sitwasyon niya ngayon. Ngumiti sila ni na hindi alam kung dapat maging relieved o mag-alala. Nang gabing iyon ay hindi siya makatulog. Bandang 3:00 madaling araw ay nauhaw siya. Ayaw gisingin ang sanggol, dahan-dahan siyang lumabas. Nang dumaan sa hagdan, nakita niya ang anino ni Pablo na nakatayo sa kusina nang hindi binubuksan ang ilaw, nakatayo lamang doon na tinitingnan ang blangkong dingding, hawak ang termos ng tubig na nahimik siya, hindi dahil sa pakakatayo niya. Doon kundi dahil napansin niyang ang damit na inihanda ng biyenan para sa kanya, pagkatapos manganak, ay katulad ng damit na suot ni Helena sa larawan, ang pattern, ang kwelyo, kahit ang kulay na gatas, na parang muling ginagawa ang lahat nangyari. Kinaumagahan, sinubukan niyang tawagan ang asawa upang ikwento, ngunit busy ang linya, hindi nababasa ang mensahe, nasa mahabang conference pa siya sa abroad. Lumipat siya sa pagtawag sa biyenan na babay. Sa kabilang linya ay sinagot ang tawag at sinabi, huwag mong isipin ang malumang bagay, may tatay na mag-alaga sa iyo doon. Magpahinga ka. Gusto niyang magtanong pangunit pinatay na ang tawag. Nakaupo siyang tahimik sa kwarto. Sa labas ng bintana, ang sikat ng araw sa umaga ay tumatama sa mukha niya. At sa kanyang dibdib, may lumalaking bagay, hindi takot kundi hinala. Isang hinala na hindi mabigyan ng pangalan, ngunit malinaw na parang bulong ng isang tao sa kanyang tainga. Ikaw ang pangalawa at maaring ang huli. Sa 5 araw, sinimulan niyang isulat ang lahat.
Hindi na upang suriin ang sarili kundi upang makilala ang totoong buhay mula sa paulit-ulit. Unang pahina sa notebook. 5:40 ngang umaga, salabat sa kaliwang tabi ngang kama, 6:30 ngang umaga, katok ng 3 at bubuksan pagkatapos ng 5 segundo. 7, mainit na tuwalya na nakatupi ng 3 beses sa treng lugaw. 12, na tanghali, tinola na may gulay at buto. 1:30 ngang hapon, amoy dahon ng pandan mula sa baba. Bawat araw na lumilipas, lahat ay pareho, walang pagkakaiba. Nang gabing iyon, lumabas sila ni sa balkon upang magsampay ng damit ng sanggol. Bigla siyang natigil ng tumingin sa likod ng bakuran, isang maliit na sulok na natatago ngang mababang pader, may lumang balon na natabunan. Sa tabi nito ay isang punong tsiko, punong nahulok na dahon ngunit may maliit na parisukat na bagay na sumisilip sa mga dahon. Kumunot ang noniya, bumaba siya upang tingnan. Ito ay isang pares ng sinalas ng bata na puti, lumang ngunit buo pa, may dumi. Sa isang talampakan ay nakalimbag ang pangalang Angelo. Ito ang pangalan na narinig niya, anak ng hipag. Bumalik siya sa itaas, balak linisin ang sinalas, ngunit nang buksan ang aparador upang kumuhang sabon, nagulat siya. Sa sulok ng aparador, may bagay na tela na nakatupi sa transparent na plastic bag. Inilabas niya. Ito ay damit ng bagong silang, may pattern na tuldok at isang tuwalya ng gatas na may burda na nanay mahal si Angelo. Ang puso niya ay sumikip. Dinala niya lahat sa likod ng bakuran. Sa ilalim ng puno ng tsiko, nakita niya ang isang maliit na kahon na kahoy, walang kandado, kahon lamang para sa papel, sa loob ay ilang litratong kupas na. Isang litrato ni Helena na may hawa na bagong silang na nakatayo sa tabi ng biyenan, parehong walang ngiti. Ang tingin ni Helena ay tuwid na pagod. Isa pang litratong kama na hinihigaan nila ni tuwing gabi. Sa larawan ay may babaeng yakap ang bata na nakasuot din ng damit na puting may pattern na inihanda para kailan ni ilang araw na ang nakalipas. Umupo sila ni sa lupa, hawak ng mahigpit ang gilid ng litrato. Lahat ay paulit-ulit, ang kwarto, ang damit, ang schedule, ang pagkain, ang lakat, ang katok, kahit ang pagtuping tuwalya. Ang hipak ay inalagaan ng ganito, at ano ang wakas ay hindi niya alam, ngunit isang bagay na naalala niya ng malinaw. Si Angelo, ang anak ni Helena, ay hindi nabuhay ng matagal. Namatay sa ilang buwan. Nang gabing iyon ay hindi siya natulog, yakap ang anak na nakaupo sa ulong kama, mata sa pinto ang kwarto. 3:00 madaling araw, bumukas ang pinto ng may ingay. Pumasok si Pablo, hawak ang boteng gatas. Hindi siya tinitignan, tahimik na inilagay ang boteng gatas sa mesa, lumingon papalabas. Ngunit nang hawakan niya ang doorknob, nagsalita si Lani. Naalala mo pa ba kung saan gustong ilagay ni Helena ang boteng gatas? Natigil siya ng 1 segundo. 2 segundo pagkatapos ay lumingon sa kanya sa unang pagkakataon sa 5 araw. Ang mata ay malalim. Hindi galit, hindi nagulat. May tingin na parang alam niyang darating ang araw na ito. Nanatiling nakatayo si Pablo ng matagal sa harap ng pinto. Ang kamay na hawak ang doorknob ay natigil sa ere pagkatapos ay bumaksak. Lumiko siya ng tahimik na umupo sa upuan sa sulok ng kwarto. Ang gabi ay tahimik hanggang sa ingay ng orasan ay parang hiwa ng kutsilyo bawat segundo. Ano ang tanong mo? Sabi niya ng mahina. Ang boses ay mababa na halos bulong. Umupo ng tuwid si Lani. Hindi siya nanginginig ngunit ang dibdib ay masikip. Tinatanong ko kung naalala mo na gustong ilagay ni Helena ang boteng gatas sa kaliwang tabi ang kama dahil kaliwete siya habang ako ay kanan. Hindi siya tinitinan, ibinaba lamang ang ulo, mata sa sahig. Kaya naalala mo. Nag-atubili si Lani. Kaya naalala mo rin na siya ay umiinom ng salabat tuwing umaga, kumakain ng tinola tuwing tanghali, tama ba? Tumango siya. Nagpatuloy siya. Ang boses ay halos galit. At ako rin ay hinihigaan ang parehong kama na hinihigaan niya. Nagpapasuso sa posisyon na inuupuan niya, kahit ang gamit ng bata ni Angelo. Si Pablo ay humigpit ang hawak. Ang kuko ay nakabawon sa palat. Pasensya na.
Sabi niya, 3 salita lamang ngunit sapat upang maging mabigat ang hangin. Biglang tumayo si Lani, ang boses ay pumutok. Pasensya para saan? Para sa pag-ulit ng lahat o para sa pagsisikap na gawing kopya ako ng matay? Itinaas niya ang ulo. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Lani ang mata na basa. Hindi ko sinasadyang ulitin. Ayaw ko lamang na maging katulad ng dati. Akala ko kung gagawin ko ng tama bawat hakbang, kung walang makaligtaan ay hindi na makakaroon ng trahedya. Tumawa si Lani ng mapait. Ngunit ito ang buhay ko, hindi rehearsal mo. Si Pablo ay umiling, pagkatapos ay nagsabi nga isang bagay na nagpatahimik kay Lani, hindi mo alam. Si Helena ay 3 beses na nagtangkang magpakamatay. 1 beses naglaslas, 1 beses uminom ngamot sa tulok at 1 beses nakatayo sa balkon sa ikalawang palapak na ito. Nagulat siya. Hindi mo sinabi sa sino man. Kahit sa nanay, kahit sa asawa niya. Dahil akala ko kaya kong dalhin. Basta mas maingat sa pag-alaga, mas maraming pagmamahal, ay malalampasan niya. Ngunit namatay siya. Namatay habang naghahanda akong gatas. Lumayo si Lani ng hakbang. Inabot niya ang kamay na parang gustong hawakan ang isang bagay sa ere. Alam ko na hindi ako ang pumatay sa kanya. Ngunit hindi ko rin siya nailigtas. At nang dumating ka dito na katulad niya ng labis, tahimik rin, mapaktiis, madalas magsinungaling kahit pagod na. Natakot ako. Sobrang takot. Ayaw kong mawala pa ang isa. Si Lani ay nasamit. Ang galit sa kanya ay hindi nawala ngunit hindi nabuo. Lumapit siya ng mahina na sinabi, kung talagang gusto mong protektahan ay tigilan mo ang pag-ulit ng nakaraan dahil hindi ako si Helena. Buhay pa ako? Hindi siya sumagot? Tumango lamang ng tahimik. Ngunit nang bumalik si Lani sa kama, nakumot at ipinikit ang mata, narinig niya ang bulong niya ng mahina. Ngunit makakabuhay ka ba hanggang ika? 11 araw, kinaumagahan, maga siyang gumising kaysa dati. Hindi niya hinintay ang salabat mula sa biyenan, hindi rin ininom ang pamilyar na tinola. Sa isip niya, ang huling salita niya kagabi ay lumiligit na parang anino na hindi nawawala. Ngunit makakabuhay ka ba hanggang ika? 11 araw? Ano ang salitang iyon? Isang babala, lumang takot o katotohanan na alam niya mula pa sa simula. Tinitingnan niya ang anak na natutulog ng mahimbing sa kanyang bisik. Ang maliit na kamay na hawak ang damit ng ina na parang pinipigilan siya sa gulo. Humigpit ang hawak niya, hindi niya hahayaang may mangyari sa batang ito, gayon din ay hindi niya hahayaang maulit sa kanya ang nakaraan ng ibang babae. Sa tanghalian ng araw na iyon, nahanap muli si Lani sa lumang bookshelf sa altar na dating imbakan ng gamit ni Helena. Isang maliit na drawer sa aparador ay nakakandado. Kinuha niya ang hair clip. Dahan-dahang binuksan ang kandado gaya ang natutunan mula sa kaibigan nung college. May mahinang tunog na click, sa loob ay ilang lumang libro, isang panyo na may burda na ha at isang folder na nakabalot sa plastic. Ang unang pahina ay malinaw na filing forensic examination para kay Helena Santos 1992,2016. Si Lani ay nasamit ito ay filing pagkamatay ng hipak. Dapat ito ay nasa hospital o pulisya. Bakit dito? Binuksan niya ang huling pahina. Ang pulang letra ay kitang-kita conclusion, acute respiratory failure dahil sa drug overdose. Ngunit sa ibaba ay may note na nakasulat sa blue ink na walang stem. Ang level ng sedative ay lumampas sa therapeutic dose. Hindi maaring ibukod ang posibilidad na pinilit na inumin. Nanginginig ang kamay ni Lani. Ang note na iyon ay hindi ayon sa format, ito ay sulat kamay. May taong sa industriya na sinubukang mag-iwan. Binuksan niya ang unang pahina upang tingnan ang pangalan ng Responsible Dr. Teresa Navarro, Forensic Center ng Barangay X. Kinuhanan niya ng litrato ang dokumento at ibinalik ng mayos. Sa pagkakataong ito ay hindi siya natatakot kundi galit. Sa hapon ay nakpanggap siyang natutulog. Bahagyang nakabukas ang pintong kwarto. Binuksan niya ang recorder sa phone sa ilalim ng unan. Eksaktong 2:45 ng hapon,
May mahinang hakbang. Bumukas ang pinto. Tunong ng tray na inilagay sa mesa. Pagkatapos ay tunong ng pahingang ng lalaki at pagkatapos ay isang nakakakilabot na salita na lumabas. Kahit bulong lamang, basta huwag maglaban ay magiging mayos gaya ng dati. Idinilat ni Lani ang mata ngunit walang tao. Nakasara na ang pinto. Binuksan niya ang phone, patuloy ang recording. Ang boses ni Pablo ay tumugma. Nang gabing iyon, hindi siya bumaba para kumain. Ikinandado niya ang pintong kwarto, kinuha ang earphone, pinatuktok muli ang recording. Paulit-ulit na pakinggan, bawat beses ay mas mabilis ang tibok ng puso. Hindi lamang sobrang pag-alaga, hindi lamang takot sa nakaraan. May bagay sa kanya na sira at ang bagay na iyon ay nakapatay ng isa. Alam niyang wala na siyang oras. Kinabukasan, nagdahilan siyang dadalhin ang anak sa check-up para sa nutrisyon upang makalabas ngang bahay. Hindi tumutol ang biyenan na paalala lamang na sumakay ngang ride-hailing, huwag hayaang ibalik ng estranghero hanggang gate. Ang salitang iyon ay parang pag-alala ngunit na palamig sa likod ni Lani. Sumakay siya ng taxi ng diretso sa forensic center ng Barangay X. Dala ang litrato ng file ni Helena. Ang nakpirma na si Dr. Teresa Navarro ay lumipat ng trabaho ngunit pagkatapos humingi ng tulong sa kaibigang nasa hospital, nakuha niya ang personal na numero. Nakaupo siya sa coffee shop sa tapat ng center. Nanginginig ang kamay nang pindutin ang numero. Hello, ang boses ng babaeng nasa edad ay medyo paos. Hello, doktora. Ako si Lani. Tumatawag ako tungkol sa isang forensic case noong 2016. Ang pangalan ay Helena Santos. Sa kabilang linya ay natigil. Pagkatapos, ang boses ng babae ay bahagyang nanginginig. Sino ang nagbigay ng numero ko? Ako mismo ang nahanap. Maari mo ba akong bigyan ng 10 minuto? Ito ay tungkol sa pagkamatay ng hipak ko at dahilan kung bakit ako nasa panganib. Tahimik. Pagkatapos. Kalahating oras pagkatapos, nakita sila sa maliit na parke sa likod ng residential area. Si Dr. Navarro ay nakasuot ng simple, buhok na nakapusot mataas, suot pa rin ang lumang relo ng doktor. Ipinakita nila ni ang litrato ng file, tiningnan niya sandali pagkatapos ay tumango. Naalala ko pa ang case na ito. Dahil ito ay isa sa mga bihirang beses na hinilingan ako. Baguhin ang report. Tumawag ang hospital sa leadership ng center na sabihing ayaw ng pamilyang gulo, kaya tanggalin ko ang nota tungkol sa drug level. Ngunit iniwan mo pa rin sa sulat kamay. Ngumiti siya. Dahil nakita ko ang tingin ng batang iyon sa morgo na hindi parang nagpakamatay kundi pinilit sa wakas. Natakot ka ba? Oh, may lalaking tumawag na hindi nagpakilala. Sinabi, kung babanggitin mo pa ang case na iyon, ang litratong anak kong nag-aral sa Singapore ay ilalabas sa dark web. Nasamit sila ni, bakit hindi mo idinulok? Dahil may anak ako at akala ko kung mananahimik ay mawawala. Ngunit ngayon alam kong mali ako. Bago umalis, inilagay ni Dr. Navarro sa kamay ni Lani ang isang maliit na USB. Dito ang orihinal na draft ko bago baguhin. May litrato ngang autopsy organs. Ang level ngang sedative sa dugo ngang hipak mo ay triple ngang maaring maging sanhing trauma. Hindi maaring sariling ininom, tinanggap ni Lani na may luha. Salamat doktora, huwag magpasalamat dahil may isa pa. May taong hindi hahayaang maulit ang pagtatago. Nang gabing iyon ay bumalik si Lani. Pagpasok sa pinto, nakita niyang nakaupo ang biyenan sa sala, hawak ang polo shirt na isinampay niya kaninang umaga. Itinaas niya ang ulo, tingin ng diretso sa kanya. Saan ka pumunta? Dinala ko ang bata sa check-up. Ano ang ginawa mo sa forensic center? Nagulat si Lani. Hindi niya sinabi sa sinuman, hindi gamit ang pamilyar na numero, ngunit alam niya ibig sabihin mula sa simula. Lahat ng galaw niya ay sinusubaybayan. Natigil si Lani sa tanong ng biyenan. Ano ang ginawa mo sa forensic center? Hindi siya sumagot. Hindi maari. Tumango lamang ng mahina. Itinago ang USB sa lining ng bag. Tinitigan siya ni Pablo ng matagal pagkatapos ay tumayo ng walang salita.
Dahan-dahang pumunta sa kwarto, hawak pa rin ang polo shirt na mainit pa sa tubig. Huminga ng malalim si Lani, mabilis ang tibok ng puso ngunit sinubukang maging kalmado. Alam niyang mula ngayon ang harapang laban ay hindi na indirekta. Kinabukasan, habang naghahanda si Lani ng gatas para sa anak ay nakita niyang handa na ang bote ng gatas, inilagay sa tabi ng duyan gaya ng dati. Ngunit kakaiba ang amoy gatas na mas malakas kaysa dati. Ibuhos niya sa maliit na baso. May kakaiba. Isang amoy na parang gamot, punong duda, hindi niya pinainom sa bata, sa halip ay kumuhang sample sa ziplock at inilagay sa ref. Tahimik niyang nektek sa kaibigang nasa food testing lab. Padalhan kita ngang sample ngatas na kakaiba. Check mo kung may komponen ngang mod. Sa hapon ay nagsimulang maging iritado ang bata. Karaniwan, ilang minuto lamang ang pag-alok ay matutulog. Ngunit ngayon ay pula ang mata, mainit ang katawan na may bahagyang pagsusuka. Nagpanik si Lani na sinukat ang temperatura 38.39 degrees. Balak niyang dalhin sa hospital, ngunit nang bumaba ay nakatayo na si Pablo sa paanan ng hagdan. May laknat na ba ang bata? Oh, balak kong dalhin sa check-up. Huwag. Reaksyon lamang iyan. Hayaan mong magluto akong dahon ng oregano para ibaba ang init. Umiling si Lani. Hindi. Gusto kong magpa-blood test. Kumunot ang nunya, ang boses ay bumaba. Ano ang pinagdududahan mo? Nasaktan ko ang apo ko? Hindi siya sumagot. Ang katahimikan na iyon ay nagpahinga sa kanya. Pagkatapos ay ibinaba niya at tumawa ng mahina. Katulad ng nanay niya na nagduda rin, matigas din, hindi rin pinainom si Angelo sa gatas na hinalo ko, sumikip ang dibdib ni Lani. Ano ang hinalo mo? Counting sedative sa mababang dose. Para matulog ang ina, para hindi umiyak ang bata, para maging payapa ang bahay, hindi marinig ang pag-iyak sa kalagitnaan ng gabi. Lumayo si Lani ng isang hakbang, iyan ang dahilan kung bakit namatay si Helena. Hindi siya sumagot, sinabi lamang kung ininom niya ang buong salabat ng gabing iyon, marahil ay hindi na kailangang mag-oksigen. Yakap ni Lani ang anak at tumakbo palabas ng bahay, magulo ang isip. Ngunit nang buksan ang gate, lumapit ang isang lalaking naka-uniform ng security. Ikaw ang manugang ni Pablo. Sinabi niyang huwag hayaang lumabas ang estranghero pagkatapos ng 7 ng gabi. Nagulat si Lani, malakas ang hangin sa likod, ang bata sa bisik niya ay umungol ng mahina. Lumingon siya sa bintana sa ikalawang palapak. Tinitingnan siya ni Pablo, hindi kumukurap, hindi ngumingiti, hindi lumalayo ang tingin, nakatayo lamang na parang alam niyang babalik siya. At tama siya, bumalik si Lani ngunit hindi dahil sa takot kundi dahil alam niyang upang makatakas, ay kailangang magbayad ng malaki. Nang gabing iyon, gising siya, at nagsimulang sumulat. Kung mawala ako at ang anak, hanapin sa kwarto, sa ikalawang palapak. Ang salamin sa kaliwang ulong ama ay may lihim na compartment, doon ang ebidensya tungkol sa pagkamatay ngang hipak ko at maaring akin din. Lani, 7 araw. Kinaumagahan ng 8 araw. Tumuno ang phone ni Lani. Text mula sa kaibigan sa lab. Ang sample gatas ay positif sa diazepam, isang central nervous system depressant na hindi angkop sa bata na wala pang 6 na buwan. Sino ang nagalo nito? Paulit-ulit na binasa ni Lani ang bawat letra. Malami ang dibdib. Diazepam ay malakas na sedative na maaring maging sanhi ngang tsoma sa matanda. Huminto ang paghinga sa bagong silang kung sobra ang dose. Ang bata ay 11 araw pa lamang. Humikpit ang hawak niya sa phone pagkatapos ay binuksan ang bag upang kunin ang USB na may file ni Helena kasama ang printout ni test result. Lahat ay handa, kung kailangan ay ipapadala niya sa media. Ngunit upang magawa iyon, kailangan niyang makalabas ng bahay nang walang nakakaalam. Sa hapon ng araw na iyon, nagpanggap siyang normal. Dinala ang bata sa arawan gayang dati, kinain ang lugaw, ngumiti ng mahina ng tanungin ng biyenan. Ngunit hindi niya pinainom ang gatas na hinalo niya, gamit lamang ang sarili niyang halo, itinago sa bote na ibang kulay ang takip. Hindi nagtanong si Pablo, ngunit ang tingin niya ay nagbago na. Parang alam niya lahat ngunit naghihintay. Sa 8 gabi,
Ikinandado ni Lani ang kwarto. Ngunit eksaktong 2:20 ngang madaling araw, bumukas muli ang pinto, walang katok, walang hakbang, mahinang klik lamang na parang may sariling susi. Pumasok si Pablo, ang ilonglam ay tumatama sa mukha niyang malamig, pagod at desidido. Nanatiling nakahiga si Lani na, nagpapanggap na natutulog, sa tabi ang anak niya ay umungol, nang mahinang ngunit hindi umiyak. Lumapit siya, yumuko sa duyan, hawak niya ang boteng gatas, hindi ang halo niya, inumin mo. Bulong niya ng paus, ngayong gabi huwag umiyak, pagod na rin ang nanay mo, katulad mo ni Helena, katulad na katulad. Idinilat ni Lani ang mata. Hindi na niya matiis. Ano ang gagawin mo sa amin? Natigil siya ng isang segundo pagkatapos ay itinaas ang ulo na tinitingnan siya ng diretso. Wala. Gusto ko lamang na matulog ng payapa, hindi umiyak, hindi maiwan. Biglang tumayo si Lani, kinuha ang boteng gatas at ibinato sa sahig na basag. Ang amoy gamot ay lumabas ng malakas na hindi maaring makamali. Ulitin mo ba ang nangyari kay Helena? Pinapatay mo isa-isa. Una siya, pagkatapos ang anak niya, ngayon sa amin. Hindi siya lumaban. Umupo lamang, nanginginig ang kamay. Hindi ko pinapatay, pinapanatili ko lamang sila. Hindi ko matiis ang pakiramdam na umalis ang isang babae sa bahay na ito at hindi bumalik. Walang bumabalik. Ngunit hindi ako si Helena. Ngunit katulad mo ng labis. Humiga ka gaya niya, yakap mo ang bata gaya niya, umiyak ka rin gaya niya. Sumigaw si Lani. Ano ang gagawin mo? Panatilihin ako dito hanggang kailan? Hanggang mawala ang isip ko? Pagkatapos ay lilinisin mo ang mukha at sasabihing mahina ang bata, na nahimik siya pagkatapos biglang umiyak siya, hindi iyak na malakas kundi iyak ng taong nawala na ang kontrol. Yakap ni Lani ang anak na lumayo, nangingini ang kamay. Alam niyang ang lalaki sa harap niya ay hindi na ama, hindi na lolo. Siya ay lumang trauma sa anyo ngayong buhay na tao. At siya kung hindi gagawin ngayon ay magiging susunod na alaala na pananatilihin niya sa anumang paraan. Hindi na nagdalawang isip si Lani. Nang umalis si Pablo sa kwarto, ikinandado niya ang pinto, hinila ang kurtina, binuksan ang flashlight ng phone at sinimulang ayusin ang gamit ng tahimik. Ang bata ay natutulog pa rin, paminsan-minsang umungol ang maliit na katawan na nakabalot sa kumot. Inipon niya ang ilang kinakailangan, papeles, reserbang gatas, diaper, mainit na tubig. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang USB na may forensic file, litrato ng autopsy at recording ng pag-amin. Kung wala ito, lahat ng alam niya ay magiging walang ebidensya. Binuksan niya ang drawer kung saan itinago ang USB sa loob ng kahon ng cream. Walang laman, natigil siya, nagsimulang mabilis ang tibok ng puso. Hinanap niya sa ibang drawer, sa ilalim ng aparador, sa bag ng diaperwala, nawala ang USB. Huminga ng malalim si Lani upang hindi magpanik. Lumingon siya upang suriin ang phone. Ang text na dumating ay nandito pa, ang litratong test result ay nasa phone pa. Ngunit iyon ay kopya lamang. Kung kinuha ang USB, ang kumukuha nito ay gustong burahin ang lahat. Iniisip niya agad si Pablo. Ngunit kailan niya kinuha? Kagabi ay ikinandado niya ang pinto. Nandito pa ang USB. Ngayong gabi nang pumasok siya. Nagising siya sa ingay ngang pinto ngunit hindi sapat ang oras upang haluhugin lahat. O hindi niya kailangang haluhugin. Alam niya ang lugar mula pa sa simula. Ibig sabihin mula sa unang araw ay sinusubaybayan niya bawat detalye. Alam na magdududa siya, alam na mag-imbestiga siya, alam na lalaban siya. Humigpit ang hawak niya sa phone, binuksan ang app para sa tracking ng devices sa bahay, dating ginamit para suriin ang posisyon ng smart milk box at temperatura ng kwarto ng bata. Ang berdeng tuldok ay nagpapakita, ang device ay konektado sa USB. Sa atik, yakap ni Lani ang anak na nakabalot ng maayos sa kumot, dahan-dahang lumabas ng kwarto. Ang hakdan na kahoy ay may mahinang ingay sa ilalim ng paa.
Ang etik ay dating nakakandado ngunit ngayon ay bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya. Ang espasyo ay maalikabok. Malabong ilaw mula sa lumang fluorescent sa kisame. Sa gitna ng kwarto ay isang kahon na kahoy na maluwag ang kandado. Binuksan niya. Ang USB ay nakatago sa maliit na kahon na kahoy. Sa tabi nito ay tambak ng kupas na papel. Balak niyang kunin nang marinig ang pahinga sa likod. Lumingon, nakatayo si Pablo doon. Ang ilaw ay tumatama sa mukha niyang maputla. Hindi galit, hindi nagulat, huminga lamang ng malalim. Balak mo bang umalis talaga? Mas mahigpit na yakap nila ni ang anak, hawak ang USB sa likod. Hayaan mo akong umalis, ipinapangako kong hindi ako magsusumbong, gusto ko lamang dalhin ang bata sa iba. Dito ay wala ng hangin para mabuhay. Nanahimik siya, ang mata ay puno ngunit walang luha. Pasensya na ngunit kung hahayaan kitang umalis, mawawala na naman sa akin lahat. Sinabi ni Lani, kung pipigilan mo ako, hindi mo lamang mawawala kundi papatayin mo ng pangalawa. Isang segundo ang lumipas, lumapit siya sa kanya. Lumayo siya, sumandal sa aparador, mabilis ang tibok ng puso. Huwag mo akong pilitin, naipadala ko na ang impormasyon sa labas. Kung hindi ako tatawag bukas ng 7:00 umaga, ilalabas nila lahat. Natigil siya, nagbago ang mukha at sa unang pagkakataon ay umalis siya. Nakatayo si Lani nang wala sa sarili sa gitnang atik. Ang hangin mula sa bintana ay malamig. Hindi siya sigurado kung gananiwala ito sa banta niya o hindi. Ngunit ngayon ay may ebidensya na naman siya at alam niya ngayong gabi ay ang huling gabi niya sa bahay na ito. Kahit magtago sa gitna ng gabi, kahit yakap ang anak na tumakbo sa dilim. Sa ikasiyam na gabi, nagset si Lani na alarm sa 4 ay madaling araw. Alis siya bago mag-umaga, hindi magdadala ng marami, anak lamang, papeles, USB, phone at isang mahinang paniniwala. Sa labas ng gate na ito ay may buhay pa, hindi nagpakita ang biyenan mula sa harapang pakikita sa atik. Ang pintong kwarto niya ay sarado ng mahigpit. Ang bahay ay tahimik ng kakaiba, tahimik na alam ni Lani na hindi ito kapayapaan kundi bagyo na nag-iipon. Inilagay niya ang anak sa carrier, isinuot ang bag sa harap, binuksan ang pinto ng mahina. Ang bisagra ay may mahinang ingay, tumawid siya sa hallway, mabilis ang tibok ng puso. Nang hawakan niya ang kandado ng gate, tumunok ang phone ni Lani ng malakas, nanginginig ang kamay, ang screen ay nagpapakita ng unknown number, walang pangalan, walang area code, walang international sign. Isang numero na. Nagdalawang isip siya pagkatapos ay pinindot ang answer. Hello, walang sumagot, may static lamang pagkatapos ay iyang bata. Maliit na maliit, mahaba, parang mula sa ilalim ng balon, parang mula sa nakaraan. Nasamit sila ni, sino ito? Nanatiling iyak lamang pagkatapos, isang boses ng babae na malabo at malayo. Huwag mo siyang iwan. Lumayo siya, sumikip ang dibdib na parang narinig ang tawag mula sa patay. Ngunit sa sandaling ng gulo, isang ideya ang lumabas sa isip niya na parang matalim na kutsilyo. Ang bata sa phone, hindi ito ang akin. Ang boses ng babae ay hindi si Helena. Kaya sino? Tumingin siya sa paligid. Malakas ang hangin mula sa siwang ng gate. Sa labas ay nagsisimulang makaroon ng liwanag na nagpapahiwatig ng umaga. Muli ay tumunok ang phone, bagong text na lumabas. Kung alis ka, buksan ang kwarto numero 3 bago umalis ng bahay. Ang kwarto numero 3 ay ang huling kwarto na nakakandado sa loob ng 9 na araw. Tinanong niya ang biyenan na sabihing imbakan ng lumang gamit ngunit ngayon sino ang nag-text ay taong sa labas o isang taong dating nanirahan sa bahay na ito at hindi umalis. Lumingon si Lani pabalik sa hallway. Ang pintong kwarto numero 3 ay lumitaw sa harap niya. Kinuha niya ang master key sa bag. Nanginginig na ipinasok. Bumukas ang kandado. Itinulak niya ang pinto. Ang amoy na mabaho ay lumabas. Sa kwarto na madilim ay may maliit na lamp na tumatama mula sa lumang duyan sa gitna ng kwarto. Sa duyan ay isang manika ng bagong silang, nakabalot sa kumot, may sombrero, kamay na parang totoong.
Sa dingding ay nakasabit ang litratong gatang babae. May sulat na garabato. Angelo 3 buwan, 2 araw si Lani ay lumapit upang hawakan ang manika nang sa ilalim ng drawer ay may lumang notebook, unang pahina journal ngang peg-alaga kay Angelo isinulat bawat araw upang maiwasan ang pagkakamali gaya ng dati. Ang sulat ay kamay ngang biyanan sila ni ay mabilis nang binuksan ang pahina bawat araw. Ay naitala ang detalye oras ng pagpapasuso temperatura ng tubig pakain na ginamit ng ina oras ng pagiyak ng bata. Ang huling pahina ay nakasulat sa pulang tinta na nanginginig. 10 araw maraming iyak ang bata, hindi na sumusunod ang ina. Nagalo ako nga mas mataas na 12, hindi na nagising ang ina. Ibinaksa nila ni ang notebook, malami ang kamay, sa mesa ay lumang phone, kumikislap ang screen. Naghihintay ang call nanay ni Angelo. Yakap nila ni ang anak na lumayo sa kwarto. Alam niyang binuksan niya ang huling pinto ng nakaraan. At kung magdadalawang isip pa ay ang kapalaran niya et ni anak ay magsasaragaya ng journal na iyon. Bukas na gabi ay 10 gabi, kailangan niyang umalis o manatili ng walang hangan. Lumakat sila ni palabas na, kwarto numero 3 na parang nakalabas sa libingan. Hindi na siya nanginginig, hindi na magulo. Ang natitira lamang ay ang matalas na pagiging alerto ngang isang ina na nagpoprotekta sa anak sa anumang paraan. Alam niyang kung hindi alis agad ay hindi na makakaalis pa kailanman. Bagong umaga, yakap nila ni ang anak na mabilis na lumakat sa bakuran, ipinasok ang USB at papeles sa loob ng kumot. Binuksan niya ang gate, sa pagkakataong ito ay walang humaharang. Walang security, walang Pablo. Ang bahay ay nakatayo ng tahimik sa likod niya na parang higanteng natutulog o tahimik na nagpapaalam. Sa huling pagkakataon, sumakay sila ngang taxi patungo sa post office ngang lungsod. Sa bag niya ay paketeng dokumento na may kopyang lahat ng file, journal, litrato, test result, recording, litratong kwarto numero 3. Ang tatanggap ay si Mina, kaibigan mula college, ngayon ay investigative reporter sa malaking pahayagan. Ang batang ito ay minsang nagsabi, kung ibigay mo ang ebidensya, gagawin ko itong hindi maaring itapon ng sinuman. Ipinadala nila ni ang packet sa express mail. Pagkatapos ay naktext kay Mina. Ipinadala ko na, sabihin mo kung natanggap, kailangan kitang maging tagapagligtas ng buhay ko. Walang reply. Naktext ulit siya, wala pa ring scene. Walang delivery notice. Isang masamang pakiramdam ay pumasok sa dibdib niya. Tinawag niya ang numero. Agad siyang sumakay patungo sa opisina. Pinindot niya ang buzzer ng paulit-ulit, umiling ang guard. Si Mina ay nag-leave ng 2 araw na hindi makontak. Sinubukan nila ni na pigilan ang pene, tinawag ang numero ng kaopisina, tiningnan ang log. Totu, kahapon pa kami may meeting ngunit hindi siya dumating, tawag ay off. Akala namin ay biglang business trip. Lumayo sila ni ng isang hakbang, lahat sa kanya ay nanigas. Bumalik siya sa temporary room malapit sa hospital. Hawak pa rin ang anak na natutulog ng payapa na nagpapatahimik sa kanya. 2 nang nawala, si Helena at ngayon si Mina, parehong taong pinakatiwalaan niya sa kritikal na oras. Tumunog ang phone, unknown number. Nagdalawang isip siya pagkatapos ay sinagot. Lani, ito ay boses ng babay, hindi si Mina. Hindi pamilyar ngunit alam ang pangalan niya. Sino ito? Ako ang lumang kaibigan ni Helena? Si Lani ay nagulat. Si Helena? Ako ang huling taong nag-text niya bago mamatay? Sinabi niyang kung may mangyari, hanapin ang batang ipinanganak 7 taon pagkatapos niya na katulad niya. Akala ko ikaw iyon. Nanahimik si Lani. Namatay siya dahil sa sedative. May ebidensya ako, ngunit may bagay pa na hindi tama. Bakit takot ang lahat na banggitin ang pangalan niya? Huminga ng malalim ang babae. Dahil hindi Helena ang totoong pangalan niya. Nagulat sila ni ano? Ang totoong pangalan niya ay Helena Villar. Helena ay ang pangalang pinalitan pagkatapos mamatay. Bakit? Dahil siya ang pangalawang asawa ng kapatid ng asawa mo. Ang una ay namatay sa misteryosong aksidente ngunit parehong buntis, parehong nanganak sa kwartong iyon, parehong inalagaan ng espesyal. Nagulat sila ni, ibig sabihin ay may 2, hindi isa lamang.
Sinabi niyang bago siya ay may isa pa na namatay nang hindi pa buo ang buwan, walang nabanggit, walang litrato, walang libingan. Kinuha niya ang isang papel na ibinigay kay Lani. Ito ay kopya ng death certificate na may Helena, ngunit ang petsa ng kapanganakan ay mali. Ang pirma ngang kamag-anak ay sulat ng biyena ni Lani. Lumayo si Lani. Sa isip niya ay lumabas ang maraming litrato. Si Helena ay hindi ang unang biktima, hindi rin ang tanging pinalitan ngang pangalan. At kung si Helena ay itinago ang totoong pangalan, ilang libingan pa sa sementeryo na ito ay peke. Itinaas niya ang ulo upang magtanong, pangunit lumingon na ang babae. Ate, may iba pa ba? Paano ako may liligtas? Ang boses niya ay lumayo. Kung gusto mong mabuhay, huwag magtiwala sa buhay pa. Hanapin ang mensahe mula sa patay na. Pagkatapos ay nawala siya sa ulan. Hinabol niya ngunit hindi naabutan. Nang gabing iyon, bumalik sila ni sa room, basang-basa, katawan na parang bato. Ang anak ay natutulog ng mahimbing sa bisik niya. Hindi alam na ang ina niya ay hinawakan ang katotohanan na hindi para sa buhay pa. Binuksan niya ang phone, bagong text mula sa hidden number. Katulad mo siya ng labis, ngunit huwag subukang maging katulad ng labis, baka kailangan pang maglibing ng isa pang peke na pangalan. Sa tanghali ng 10 araw, bumalik si Lani sa bahay. Hindi dahil pinilit, hindi dahil mahina, kundi dahil naintindihan niya, lamang sa pagbabalik at paharap ay mapuputol ang lubid na dahan-dahang sumisikip sa kanya at sa anak. Ang bahay ay pareho pa rin, tahimik, bahagyang nakabukas ang gate, hindi nakakandado, walang asong tumatahol, walang tunok ventilador, walang tao. Ngunit may amoy nga dahon ng pandan sa hangin, ang amoy na mula sa unang araw na pumasok siya, hindi nawala kahit minsan. Yakap ni Lani ang anak na lumakat sa lupsahi na semento na malami. Ang liwanag mula sa bintana ay pahili sa hallway. Ang kwarto ni Pablo ay sarado ng mahigpit. Inilagay niya ang anak sa duyan sa sala, kinuha mula sa bag ang kopya ng papeles, litratong journal, death certificate na peke at journal ng pag-alaga kay Angelo, lahat ay inayos ng maayos sa mesa. Pagkatapos ay kumatok siya sa kwarto niya ng 3 beses, walang sumagot. Itinulak niya ang pinto. Si Pablo ay nakaupo sa gitnang kwarto, upuan na nakatalikot, kamay sa hita. Mata sa bintana kung saan ang huling sikat ng araw ay lumilipas. Hindi siya lumingon. Bakit ka bumalik? Ang boses niya ay mababa at paus kalmado hanggang sa lumakat sila ni salop ng mabigat na hakbang upang tapusin ang ano? Ang mapakamatay na pinalitan ngang pangalan. Ang nga babaeng naging anino. Ang mga batang hindi nabuhay ay tinawag na iritado. Bahagya siyang tumawa nang hindi lumingon. Nakita mo na, oh, at gusto kong marinig mula sa bibig mo kung ilang tao ang namatay sa bahay na ito. Ilang death certificate ang pinirmahan mo? Ilang tao ang tinawag na Helena dahil lamang sa pakakahawik? Huminga ng malalim siya. Hindi ko na naalala. Ngunit hindi ko sila pinatay. Kaya sino? Sila mismo. Sila ang nawala sa sarili, mahina, nagpapahirap sa sarili sa tinatawag na postpartum. Iningatan ko lamang ang kanilang nakalimutan, ang anak, ang gawi, ang ngiti, basta huwag silang lumaban. Sinabi nila ni nang mariin kaya mabubuhay gaya ang manika sa kwarto numero 3. Gaya ni Angelo, hindi siya sumagot, tinitingnan lamang ang bintana. Ang mata niya ay malalim na tuyo na parang naubos na ang luha mula ng maraming taon. Nawala ko ang nanay, ang asawa, ang anak na babae. Bawat pagkawala, nakikita ko ang ibang uri ngang katahimikan. Gusto ko lamang panatilihin ang tunog sa bahay na ito. Kaya tinuruan ko itong huwag umiyak, huwag magsalita, huwag magriyak. Nakatayo si Lani sa harap niya, pula ang mata, ngunit iyan ba ang pag-iingat, iyan ay pagbura. 1 minutong katahimikan, pagkatapos ay itinaas niya ang ulo, sa unang pagkakataon tinitingnan siya ng mabuti. Akala mo ba ikaw, at ang bata ay makakaligtas sa gabing ito? Kumurap si Lani. Hindi makakaligtas kundi mabubuhay ng totoo. Lumayo siya, kinuha ang phone, pinindot ang call sa kabilang linya ay tumunog. Sino iyan? Tanong niya.
Sinagot ni Lani nang hindi lumalayo ang tingin. Ang pulisya, hindi ko sinusumbong dahil galit ako kundi dahil sa iba pa na naghihintay na tawagin ang totoong pangalan. Lumakat siya palabas, ang tunog ng siren ng pulis ay lumalayo mula sa malayo. Si Pablo ay nakaupo pa rin doon. Hindi tumatakbo, hindi lumalaban na parang. Alam niyang ang 10 araw na ito ay ang limitasyon ng loop na matagal nang tumatakbo. Yakap ni Lani ang anak na lumingon pabalik. Sa likod ang sikat ng araw sa pamamagitan ng bintana ay tumatama sa mesa kung saan ang mga piraso ng katotohanan ay inayos ng huli upang maging hugis. Kinabukasan, sumakay si Lani sa unang bus pabalik sa probinsyang asawa, kung saan ang biyenan na babae ay pansamantalang naninirahan kasama ang lola na may stroke. Hindi siya nagpaalam, hindi nag-text, hindi tumawag. Kailangan niyang tingnan ng diretso ang babaeng iyon, hindi sa phone, hindi sa salita ng paikot-ikot kundi sa mata. Ang maliit na bahay ay nasa gitna ng bukit na payapa ng kakaiba. Ang biyenan ni Lani ay nakaupo sa franda, nakbabalat ng gulay, nakabarong simple, buhok na nakapusot. Nakita si Lani, itinaas ang ulo ng ngumiti. Bumalik ka ng walang abiso, Chon. Hindi ngumiti si Lani. Inilagay ang bag sa lupa, tinitingnan ng diretso. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Helena. At higit pa ang ngiti sa labi ni Nanay Carmen ay nanigas. Ang kamay ay tumigil sa pagbabalat ng gulay. Ano? Alam mo na ikaw ang nagpaalis kay Helena nang maaga sa hospital. Ikaw rin ang nag-utos na iuwi siya sa bahay. Tumutol ang doktor, hindi mo pinansin. Ngayon gusto kong malaman bakit Nanay Carmen ay nakaupo pa rin ngunit ang mata ay naging matalas. Dapat mag-ingat ka sa salita mo. Hindi, ngayon kailangan kong marinig ang katotohanan. Hindi para sa akin kundi para sa batang ito. Dahil kung mamatay ako ay siya ang susunod na papalitan ng pangalan, tama ba? Isang minutong katahimikan na mahaba pagkatapos ay tumayo siya na nakpunas ng kamay, lumakat papasok si Lani ay sumunod. Sa loob ng bahay binuksan niya. Ang aparador, kinuha ang lumang kahon na kahoy, inilagay sa mesa, binuksan. Sa loob ay litrato ang batang babae, totoong nanay ni Pablo. Ang mukha ay katulad niya. Maganda ngunit ang mata ay malamig. Ito ang unang babae na nanirahan sa bahay na iyon. Inabuso ang asawa, hinamak ng lipunan dahil hindi makapanganak ng lalaki. Uminom siyang lason ngunit nabuhay. Mula ng araw na iyon, tinuro niya sa akin na kung gusto mong mabuhay huwag maging biktima. Kung gusto mong mabuhay dapat matutong ilibing ang iba sa katahimikan. Nagulat si Lani, si Nanay Carmen ay tinitingnan siya. Ang mata ay hindi galit, hindi malamig kundi mapanghamak. Akala mo ba ikaw ang unang dumanas ng kawalan ng hustisya? Ilang babae ang pumasok sa bahay na iyon na akala ay mamahalin. Ngunit ang bahay na iyon ay walang nagmamahal sa isa't isa. May role lamang kung sino ang mahusay na aktor ay mabubuhay. Sinabi ni Lani ng mahigpit, kaya alam mo lahat. Ang pagkamatay ni Helena, ni Angelo, ang dating biyenan na namatay ngunit pinili mong manahimik. Inilagay niya ang kahon pabalik sa aparador. Ang boses ay pantay, manahimik ay mabuhay, sumigaw ay mamatay. Pinili kong mabuhay sa pamamagitan ng pagpapalit ng pangalan ng patay. Makunwari na bingi kapak malapit ng mamatay ang manugang. Tinitigan siya ng matagal pagkatapos ay mahina na sinabi, hindi ako pumatay ng sinuman, hindi ko lamang iniligtas gaya mo. Kung hindi ka tumakbo ng araw na iyon ay nasa ilalim ng bato ngayon. Nagulat sila ni nakpatuloy siya. Ngunit iba ka. Alam mong tumakbo, alam mong lumaban. At marahil dahil diyan ikaw ang unang nakita kong dapat mabuhay pa. Lumakat si Lani palabas ng bahay. Ang dibdib ay hindi magaan. Hindi masaya, hindi nanalo. Dahil ang nahawakan niya ngayon ay hindi salarin kundi isang sistemang paniniwala na ipinamana mula sa henerasyon hanggang henerasyon gaya ngang nakalalasong mana. At marahil kung hindi titigil, isang araw ay magiging katulad niya rin ang isang biyenan. Ngunit hindi, sisirain niya ito. Simula sa batang nasa bisik niya, ang unang henerasyon na hindi magdadala ng pagkanapangalan. Isang buwan pagkatapos umalis nila ni sa probinsya,
Ang preliminary trial ng kaso sa bahay numero 23 ay opisyal na binuksan. Tinawag ng publiko na trial nga mga anino na walang pangalan. Sila ni ay tinawag bilang complainant, living witness at ang tanging natira na nanatili sa bahay na iyon ng 10 araw nang hindi pinalitan ng libingan. Umaga ang trial. Ang media ay nakapila ng mahaba sa harap ng korte, ngunit lahat ay hiniling na limitahan ang recording dahil ang kaso ay may kinalaman sa postpartum psychology, indirect murder, body tampering at falsification ng death records. Sa panig ng akusado ay isa lamang, si Pablo Santos, ang biyenan na babay nila ni ay wala. Nagdahilan ng kalusugan at ang lawyer ay kumatawan at hindi sinuhan, sabi ng korte na walang sapat na direktang ebidensya. Nakaupo sila ni nang mag-isa yakap ang anak na tahimik na sinusundan mula sa huling upuan. Nang dalhin si Pablo, mabagal ang lakat, hindi tinitingnan ang sinuman. Parang tumanda ng 10 taon ngunit tuwid pa rin ang likod, ang polo shirt ay plansado pa rin, na parang hindi siya sa trial kundi sa isang memorial. Ang prosecutor ay nagpresenta ng 27, pahinang indictment. Salop nito ang keyword ay paulit-ulit, pagbuong coercive care model ayon sa fixed pattern na nagdudulot ng mental exhaustion sa biktima, na nagreresulta sa pagkamatay. Walang kutsilyo, walang mataas na lason, ngunit may sedative, may paulit-ulit na gawi, may katigasan sa pag-ulit ng lumang model sa lahat ng mahinang babae. Ang file tungkol kay Helena, kay Angelo, ang journal ngang pag-alaga sa ika-10 araw ay iniharap. Kasama ang testimonya ni Lani at kaunay na saksi, ang prosecution ay nagpropose ng 12 taong pagkabilanggo para sa indirect murder dahil sa systematic care na nagdulot ng pagkamatay. Ang defense lawyer ay humingi ng reduction dahil sa history ng pagkawala ng mahal sa buhay, untreated depression, at walang intent na pumatay. Si Pablo ay hindi nag-defense sa sarili. Lamang nang tanungin ng judge kung may sasabihin ang akusado sa complainant, lumingon siya kay Lani ng matagal. Pasensya na, hindi dahil mali ako kundi dahil hinayaan kong mabuhay ang nakaraan sa bahay na iyon at nadamay ka. Yumuko siya ng isang beses lamang. Tinitigan siya ni Lani ng walang luha. Dahil noon ay naintindihan niyang ang hustisya ay hindi nagpapasaya. Ito ay simpleng pagtigil sa tamang oras bago may isa pang hindi makapagsabi nga huling salita ang trial ay natapos, yakap ni Lani ang anak na lumakat sa gitna ng huling sikat ng araw. Hindi niya pinansin ang kamera, hindi pinansin kung sino ang sumusulat. Ang tanging dala niya ay ang init ng batang buhay pabilang patunay na tapos na. Ngunit sa sandaling iyon, tumunok ang phone niya, text mula sa unknown number. Akala mo ba tapos na? Ako ay may marami pa at hindi lahat ay pinapatay ko. Humigpit ang hawak nila ni sa phone, sino pa ang nasa likod, ilang bata pa ang inalagaan ng espesyal. Hindi niya sinagot ang text. Tahimik na kinopya ang numero na ipinadala sa kaibigang sa cybersecurity upang i-trace. Pagkatapos 30 minuto, ang result ay nagpalamig sa kanya. Ang SIM ay peke na registration nagpapadala ng signal mula sa address sa suburb, lumang bahay na dating pag-ari ng biyenan na babae niya, nakaupo siyang tahimik. Hindi si Pablo, hindi na siya. Nanay Carmen. Kinabukasan, ipinaalam ni Lani, ang anak sa kaibigan pagkatapos ay mag-isang sumakay patungo sa address na ibinigay. Isang lumang bahay na grade 4, nasira na. Nasa eskinita malapit sa lumang nursing home. Sa labas ay punong damo, sarado ang pinto, walang bantay, ngunit sa lumang kahoy na bintana ay may nakadikit na 4 paper na kupas, huwag pumasok sa storage area ng maternity items. Nakmasit sila ni sa paligid, sigurado na walang sumusunod pagkatapos ay dahan-dahang itinulak ang kahoy na pinto na hindi nakakandado. Ang bahay ay madilim, amoy ngang moist, matapang na disinfectant at dahon ng pandan sa hangin. Binuksan niya ang flashlight ng phone, sumunod sa bawat hakbang sa makapal na alikabok. Sa loob ay 3 maliit na kwarto, bawat kwarto ay may mababang kamang kahoy, lumang metres, aparador at chart sa dingding na nagsasabing schedule ang pagkain, pag-inom ng salabat, pagtulog, masahe, blood pressure check.
Lahat ay katulad ng model ng pag-alaga na naranasan niya sa 10 araw sa bahay ng asawa. Ngunit mas masama, sa sulok ng dingding ay may iron box na maluwag ang kandado. Binuksan niya. Sa loob ay photocopied files na blue cover na may hand number. File 1. Maria Reyes namatay pagkatapos ng 3 araw na panganganak, dahilan hemorrhage. File 2. Ana Torres namatay pagkatapos ng 5 araw na panganganak, dahilan postpartum infection. File 345. Walang file na opisyal na nakastore. Walang red stem, walang hospital name. Inalagaan sa bahay si Lani ay lumapit sa huling file. Ang unang pahina ay walang pangalan, may mark lamang na expulo. Sa loob ay litratong batang babae. Pamilyar ang muka hanggang sa nakakakilabot buho, nakulot ng bahagya. Matalas na mata. Kinuha niya ang litrato, binuksan ang likod. Unang eksperimen, walang bakas na naiwan. Success sila ni ay bumaksak. Mabilis ang tibok ng puso. Ito ay litrato ni Nanay Carmen biyenan niya nung bata pa. Binuksan niya pa may ultrasound paper, litrato ngang C-section. Ngunit ang pangalan ng ina ay hindi si Carmen, ibang pangalan na binura ng whiteout. Marahil siya rin ay nagdalangang pagkanapangalan, at ang bahay na ito ay hindi lamang lugar ngang lihim kundi living lab ngang nga inang sinanay. Nagulat siya nang marinig ang ingay ngang pinto sa likod. Lumingon walang tao, ngunit sa mesa ay lumang phone na nagliwanag ang screen, isang video na handang i-play. Pinindot ni Lani, sa screen ay lumabas ang footage mula sa hidden camera. Isang babae na nakahiga sa kama, isang kamay na may rubber glove ay dahan-dahang kinuha ang bata mula sa duyan at tinurok ang isang bagay sa paang bata. Ang boses sa video ay lumabas malinaw na mabagal ni Nanay Carmen. Dapat turuan mula sa maaga kung hindi lalaki na marunong lumaban. Humikpit ang hawa ni Lani sa phone. Alam niyang ang trial na iyon ay surface lamang. Sa ilalim ay mundo na binuo ang pagsunod at mga bangkay na walang pangalan. Lumakat sila ni palabas ng lumang bahay dala ang mga file. Madilim na ang langit. Hindi niya alam kung gaano katagal siya doon, ngunit sa dibdib niya ang oras ay parang tumigil mula sa sandaling makita ang litrato ni Carmen na tinuturok ang paang bata. Ito ay hindi lamang labag sa batas. Hindi lamang abnormal na pag-alaga pagkatapos manganak kundi sadyang pag-intervene sa pag-unlad ng buhay mula sa unang araw. Nakaupo sila ni sa taksi pabalik sa lungsod, humikpit ang kamay sa bagong USB, sa loop nito ang video, litrato, file and papel at lumang recording. Lahat ay hindi may pagkakaila na ebidensya. Ngunit ang tanong ay kung kaya niyang ipahayag. Nang gabing iyon sila ni ay nakatanggap ngang text mula sa kaibigang nagbabantay sa anak niya. Parang masakit ang tiyan ng anak mo, umiyak nang hindi tumitigil. Balak kong dalhin sa doktor, agad na tinawag ni Lani, tumunok walang sumagot. Tinawag ulit niya ng pangalawa, pangatlo walang sumagot, pagkatapos ay dumating ang text. Kung mananahimik ka mabubuhay ang anak mo, kung magsalita ang bata ay mananatiling tahimik ng walang hanggan. Hidden number na hindi matres hindi maaring ay report sila ni ay halos hindi huminga. Alam niyang bawat hakbang niya ngayon ay hindi lamang tungkol sa nakaraan kundi nagbabanta rin sa hinaharap. Kinabukasan, nag-drive siya upang makipagkita sa investigator na si Lopez, ang tanging nasa legal system na pinakakatiwalaan niya pa. Ngunit nang pumasok sa station, sinabi na pansamantalang nak-leave si Lopez ng 1 linggo. Nag-file ngang transfer sa ibang department. Walang dahilan, si Lani ay nanigas. Sino ang papalit sa kanya? Hindi pa malinaw. Ang file ngang kaso mo ay inilipat sa ibang level. Kontakin lamang ang Central Coordination Office. Lumakat sila ni palabas ng opisina. Nanginginig ang kamay, wala nang nasa system na nasa panik niya. Tinawag ulit niya ang kaibigan. Sa pagkakataong ito ay may sumagot, Lani ako ito ang bata ay okay. Ngunit may matandang babae na dumating sa bahay na nakpakilalang tiyahin mo. Hindi ko pinapasok ngunit nakita kong kinuhanan niyang litrato ang bata mula sa bintana. Nanlamig si Lani. Nag-report ka ba sa pulis? Balak ko ngunit nawala na siya. Ano ang problema mo? Hindi sumagot si Lani, pinatay lamang ang tawag, mata sa kawalan. Sinusubaybayan pa rin sila, may isa pa sa likod na nagmamanipula mula sa likod ng pinto. Alam niyang sa pagkakataong ito kung gusto niyang ipahayag ang katotohanan,
Kailangan niyang mawala. Ang tanging paraan ay ilagay ang lahat ng ebidensya sa internet, ipadala sa dose-dose ng pahayagan, forum, grupo ng kababayan, NGO, umalis sa tirahan. Palitan ang identity at ipadala ang anak sa taong hindi inaasahan. Nang gabing iyon, isinulat niya ang huling linya sa journal. Kung may makabasa nito, alamin na ang katotohanan ay hindi nawawala. Ipinapasa lamang sa kamay ngang mahandang mabuhay pa. Ako ay tagapagsalaysay lamang. Malapit ng umaga, isang anonymous email na may file na mga batang nakalimutan ay ipinadala sa higit 50 address sa buong bansa. Sa loob ay litrato, file, video, extract, boses at huling litrato. Isang batang natutulog, sa tabi ay 3 linya na garabato. Ang una ay tinawag ng mali, ang pangalawa ay hindi nagawang tawagin ang nanay, ang pangatlo ay hindi marunong magsalita. Kinabukasan, ang malalaking pahayagan ay sabay na nag-publish. Leak ng confidential documents tungkol sa illegal maternity care chain sa bahay, may elemento ng underground organization. Higit siyam na babae ang nawala pagkatapos mangganak sa parehong area sa loob ng 10 taon. Nag-imbestiga ang pulisa sa seryeng ng death certificates na may sign ng forgery. Ang video sa file nga batang nakalimutan ay kumalat sa social media, nagalit ang komunidad. Ang mga grupo ng ina, obstetrician, journalist, social organization ay sabay na nagsalita. Marami ang nakilala sa attached list ang pangalan ng kamag-anak na narinig ngunit hindi nakilala. Ang katotohanan ay sumabog ngunit kasama ang liwanag ay mga anino na nagsisimulang gumalaw. Sila ni ay naktatago sa rented room per hour sa suburb. Nakasuot ng hoodie, mask, hawak ang anak ng mahigpit, mata sa laptop na sinusubaybayan ang reaksyon sa net. Nakita niya ang balita. Nakita ang paghahanap ng bagong ebidensya. Nakita ang bahagingang mapa na area na iniimbestigahan ulit. Akala niya ito ang sandali ngang tagumpay hanggang tumunok ang phone, hidden number single text. Akala mo ba sa pakuha ngang opinyon ngang publiko ay panalo ka? Hindi ko kailangang patayin ka. Kailangan ko lamang na mabuhay ka nang walang naniniwala sa iyo. 1 minuto pagkatapos, nakalok ang personal email niya, frozen ang bank account, hindi na makakonect ang phone sa net, lahat ngang digital identity ay nawala. Sa parehong oras, sa mga forum ay nagsimulang lumabas ang kakaibang info. Ang naglabas ng balita ay taong may mental instability, dating may postpartum depression, gumawang kwento upang magiganti sa pamilya nga asawa. Isa pang post na may litrato nila na umiyak sa preliminary trial na may caption. Ang inang hindi makontrol ang emosyon, ba ay mapagkakatiwalaan? Walang alam kung sino ang nagpost, walang source, walang verification. Ngunit bawat salita ay parang kutsilyo na tinuturo sa huling katwiran ng isang babae. Hindi umiyak sila ni. Hindi sumigaw. Alam niyang ito ang huling hampas na ginagawang out of control ang biktima. Tahimik niyang inipon ang gamit, kinuha ang bagong SIM, nagpadala ng isang text sa kaibigan. Kung mawala ako, huwag hanapin. Alagaan lamang ang bata hanggang 5 taon pagkatapos ibigay sa kanya ang file ng 10 araw, maintindihan niya. Sa madilim na kwarto na may ilaw, yakap nila ni ang anak ng mahigpit. Ang bata ay natutulog ng payapa, hindi alam na nasa gitna siyang battlefield nang nga ayaw na malaman ng bata ang katotohanan tungkol sa ina niya. Binuksan niya ang recorder, ni-record ang huling salita, "Ako si Lani Santos." Kung may magtanong kung bakit nawala ako, sabihin sa kanila na hindi ako takot sa kamatayan. Takot lamang ako na mabuhay sa bansang tinuturo ang katahimikan bilang paraan ng pagiging ina. 1 oras pagkatapos, ang security camera ay ni-record ang imahe ngang babaeng yakap ang bata na umalis sa maliit na hotel malapit sa tulay ngang San Juan. Pagkatapos ay walang nakakita sa kanila, natira lamang ang sulat sa dingding ngang banyo na nakasulat sa red lipstick. Alalahanin ang pangalan ko. Hindi dahil biktima ako kundi dahil ako ang unang nagsabi ng hindi at nabuhay upang magbayad. 5 taon ang lumipas, nasanay na ang lahat na ang pangalang Lani Santos ay hindi na lumalabas sa media. Ang investigative file ay isinara.
Walang idinagdag na akusado, walang pinilit na umamin na may organisasyon sa likod ng special maternity care. Humupa ang opinyon ng publiko, ang galit ay nabura ng dahan-dahan ng bagong balita. Natira lamang ang ilang artikulo na nakakalat sa women's forums tungkol sa inang nangahas hamunin ang katahimikan, ngunit walang alam kung buhay pa siya o patay na. Isang umaga, sa mailbox ng malaking pahayagan, nakatanggap ang staff nga envelope na sulat kamay na walang sender. Salop ay tambak ng student paper na dilaw na, sulat na garabato. Binuksan, ang unang pahina ay capital letters, liham mula sa batang hindi binigyan ng pagkanapangalan. Ang liham ay isinulat ng 6 na taong batang lalaki na pangalang Angelo. Ako si Angelo. Sabi ng nanay ko kapag sapat na ang edad ko, dapat kong malaman na huwag sumunod kung ang salita na iyon ay nagpapatahimik sa iba. Huwag yumuko kung sinabi nilang huwag magtanong. Huwag itago ang lihim kung ang lihim na iyon ay nagpapayak sa iba. Tinanong ko ang nanay kung bakit siya umiyak nang ipanganak ako. Sabi niya dahil nakita niya ang matangam nga hindi na nabubuhay. Nakatayo sila sa paligid ko at naghihintay na magsalita ako. Hindi niya ikinuwento ng marami ngunit binigyan ako ang kahon. Sa loop ay litrato, papel, recording. Sabi niya kung isang araw wala na siya, may karapatan akong pumili ngang manahimik pa o magsalita para sa kanya. Pinili kong magsalita dahil alam kong may pangalan ako at ang pangalan ko ay hindi anino. Ipinasangang pahayagan ang liham sa awtoridad. Muli, ang kaso ay nabuhay at sa pagkakataong ito hindi na hinahanap sila ni. Hinahanap nila ang mga batang nawalan ng ina pagkatapos manganak. Hinahanap ang mga inang inalagaan sa bahay pagkatapos nawala. Isang bagong investigasyon ay binuksan, na may isang starting point, liham ng batang minsang tinawag na target, walang sigurado kung buhay pa sila ni. Ngunit ilang taon pagkatapos, sa international conference tungkol sa maternity rights, isang foreign speaker ay nagsimula sa kwento nila ni. Sa huling slide, ipinakita niya sa screen ang isang linya. Hindi ako patay, nawala lamang ako upang hindi na mapalitan ang pangalan ko ng muli. Lani, ang kwento ay natapos ngunit ang epekto ay nandito pa. Dahil marahil ang nagpapahusay sa isang ina ay hindi ang sinabi niya, kundi ang tinuro niya sa anak na tanggihan ang mali bago matutong magsinungaling.